beloved, Boss Mike, Cervera. Rektahin na natin etong pahayag ng balita ho na mayroon na hong babaliktad na mga membro ni Alan Peter Cayetano na manggagaling sa kanila, sa grupo nila. Sino kaya ito? Sino ang tatlo daw tatlo daw ang lilipat galing sa kampo ni Alan Peter Cayetano. Pasok! Sa posisyon at liderato sa Senado, ayon sa grupo ni Senator Win Gatchalian, nagpaparamdam umano ang ilang senador mula sa Cayetano Block na nilipat na sa kanila. Nako! At nauna sa balita live si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Partner, Wait lang mga kababayan ko. Sabi rito ni Senator Erwin, Erwin, 2 hanggang 3 senador mula sa Cayetano Block nagpaparamdam mga kababayan, nalilipat. Ang tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ho mga kababayan, sino? Sino itong 3? Talaga? Yung 3 na nagpaparamdam. Ganon. 2 bilyar at si GIL. Paano si Ligarda? Pang-16 na siya? Mga kababayan kasi, ngayon, ang bilang ay 12. 12. Ang kampo ni Win Gatchalian, 12. 12. So kung may lilipat na 3, o kung aabot na 3, magiging 16. Kung lilipat yung 2 bilyar, pang-14. Kung lilipat si Joel, pang-15. Ngayon, mga kababayan ko, tanong ko sa inyo, ang kailangan daw ay 16 na boto para ma-impeach si Sara. Alaka. Paano kaya yun mga kababayan? Delikado talaga pala si mga kababayan, Delikado na si Sara. Malamang dito sa mangyayari sa Lunes, kapag ka nagkalipatan na at nausto na 15 ang senador na panig sa kampo ni Win Gatchalian. Mga kababayan ko, malamang si Sara, manginginig-nginig na yan. Di ba? Sigurado yan. Nanginginig-nginig na yan ang kalamnan yan. Malamang yung mukha niyan, mga kababayan, lalong lalapad yan. Lagot. Ayan, mga kababayan, maliwanag, Naku po. Alam nyo, ako, naniniwala, baka nga si Loren. Bakit? Bakit si Loren? Di ba sinama nga ng 18 Marines na sinasabi nila, di umano, ay nakatanggap ng mali-maleta. Di ba? Si Loren Ligarda. Tapos bigla ngang nag-walk out, iniwan yung hearing ni Alan Peter Cayetano at saka ni, sino? Ni Marcoleta. Tapos mga kababayan, may kumakalat ngayon na hindi po pwedeng ipilit ang illegal daw, sabi ni Joel Villanueva. 'Di ba? Wag mong ipilit na maging sunod-sunuran kami sa iyo. Gusto mo kasi maging sunod-sunuran kami sa iyo, laka. Parang parinig na rin 'yun Parinig na rin 'yon ni Joel Villanueva dito kay Alan Peter Cayetano, o yun ba nagpapakita na ho ng paramdam para iwan nila itong kampo ni Alan Peter Cayetano? Kung ganon, mauubos na nga. Tama yung sinabi ni Win Gatchalian, mauubos na kayo diha. Yung kampo mo, ikaw na lang matitira, tsaka si Marcoleta. Baka nga si Pia, lumipat pa. Pero kung ako naman, mga kababayan, pag Cayetano, ekes na yan. Diba? Kayo ba'y gusto nyo pa ang mga Cayetano? Sa kabila ng napakarami nating pinakikita ng mga katarantaduhan nila. Si Pia Cayetano, sobrang drama. Alam nyo, dito sa mga nangyayari na ito,
marami talaga tayong nadiskubre. Di ba? Ang dami-dami nating nadiskubre ng mga kalokohan nila. Oh, yun mga kababayan. Kaya mahirap talaga na pagtiwalaan pa si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano. Di ba? Si Amy kaya, hindi yan lilipat. Bakit? Sobrang inggit nun kay First Lady. Pati si Pangulong Bongbong sinakripisyo eh. Oh, kita nyo mga kababayan. Palibasa, malayo ang kagandahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya galit na galit. Si Madam First Lady walang niretoke sa mukha eh. Wala ho. Hindi ho nagparitoke ng mukha. Sino? Si Madam First Lady Lisa Araneta Marcos. Ganon din ang Pangulong Bongbong. Hindi nagpaparitoke ng mukha. Si Amy lang talaga kasi pangit siya. Grabe no mga kababayan ano. So alam nyo na, ha? Alam nyo na. Oh, tuloy natin. Pakinggan ho natin ito. Oh, itong sino-sino ba? Yeah, medyo lakasan nyo lang yung volume nyo. Mukhang mahina po itong video, ha? Tuloy. Sino raw itong mga senador na ito? Bok partner, ayon kay Senator Erwin Tulfo na miyembro ng tinatawag na Gatchalian Bloc, may 2 hanggang 3 senador daw na nagpaparamdam na mukhang gustong mag-over the bakod. O mula sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ay pumunta sa kampo ni Senator Gatchalian. Hindi na pinangalanan ni Senator Erwin kung sino-sino ba yung mga senador na yan. Pero alam naman natin, may 12 miyembro ang tinatawag na Gatchalian Bloc. At isa na lang ang kailangan nila para maging 13 at paghalal na talaga sila ng bagong Senate President. Nauna na, nakita naman natin itong nakaraang Miyerkules na nagpakita sa plenaryo itong Senator Chis Escudero mula sa kampo ng Cayetano Bloc. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kung sino talaga mauunas, yun ang magiging mabango eh. Kita nyo mga kababayan kung sino ang nauuna, mukhang lumalabas pa ngayon na bumabango pa yung pangalan ni Chis Escudero. Ngayon mga kababayan, panay ang banat ngayon ng mga DDS dito. Panay ang banat ng mga DDS kay Chis Escudero. Di ba si Maharlika, numero 1 na kritiko ni Chis Escudero. Di ba yan yung nagbisto-bisto na girl lalo daw yan? At saka pati si Heart Evangelista, di ba? Binabanatan ni Maharlika. Biglang huminto nung nakasama ni Alan Peter Cayetano. Ganyan ang style nila eh. Kakampi na natin, wag na natin babanatan. Tayo hindi, mga kababayan. Tayo, kahit sino sa kanila, pag may nakikita tayong para sa atin, mali, mali. Di ba? Explain natin. Paliwanag natin sa tao. Hindi ho natin ipipilit kahit na alam natin na mali na. Kasi kakanta ko ng parang di ko na kaya. Ano ba yun? Di ba? Parang di ko kayang bumitaw. Di ba? Ano ba yung kanta na yun? Arnold, paborito mo yun eh. Oo, paborito ni Arnold yun eh. Arnold Lopez, oo. Kantahin mo nga yun. Yung parang di ko kayang bumitaw. Ganun. Tayo lang yan. Sige. Bakit? Tuloy. Mabuo naman yung 12 ng Gatchalian Bloc, Pero ang sinasabi ni Senator Erwin, meron daw mga alinlangan, itong 2 hanggang 3 senador, kaya daw hindi makapagdesisyon kung sila ba ay lilipat sa kampo ng Gatchalian Bloc. May pag-aalinlangan daw. Ulitin ko ito daw hong mga gustong mga lumipat ay meron pa hong mga pag-aalinlangan. Kaya sila ay nagdadalawang isip. Pero kung sa gusto na nilang lumipat, gusto na talaga nila dahil sabi nga ng iba, hindi na kayang tiisin itong pamumuno ng isang bading. Dahil ang gusto ni bading, Marites Musni, gusto niya lahat siya na masunod at magrena-renahan. Boss Mike, mag-vlogger ka na lang, wag na si
Oo, alam ko naman. Oh, so yun, mga kababayan. Ganon. Oh, sige, pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Natin ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Ah. Meron pong nagpaparamdam, Hmm. pero ang problema po, dalawa po actually, hindi po alam. Dalawa o tatlo daw. Yung Oh, may nagpaparamdam actually, 2 o 3. Oo, nalilipat mula sa kampo ni Alan Petra, Cayetano, papunta dito sa kampo ni nila Sherwin Gatchalian at nila Erwin, ano? Oh, bakit? Ilan? Sino? yung isa nga po, hindi niya alam paano kakalas. Yung isa daw po ay hindi niya alam kung paano kakalas. Nako! Dahil, bakit? Bakit hindi niya alam kung paano kakalas? Anong dahilan? Anong dahilan? Dahil number one, natatakot Hmm. na talagang matutulad po sa amin na kaliwat kanan titirahin ng mga troll. Ala ka! Dahil natatakot daw, mukhang ito hindi kaya ang bashing. Oo, ha? Mukhang hindi kaya ang mga basher, mukhang na naapektuhan sa mga trolls. Oo, sabi ni Erwin Gatchalian. At ng ano? At ng ano? Number one, natatakot na talagang matutulad po sa amin na kaliwat kanan titirahin ng mga troll, ng mga vlogger. So kinakabahan siya. May pressure. Kita nyo mga kababayan, ano? Talagang malaki rin ang bagay ng mga vloggers dahil kinatatakutan pala ng mga politiko, ano? Sino kaya ang mahina na mga politiko sa mga batikos ng mga trolls at ng mga vloggers? Alam naman natin maraming trolls ang kampo ng mga Duterte. Ang dami niyan, mga kababayan. Yung mga walang muka, yung mga walang friends, di ba? Alam na alam mo na masama ugali eh. Bakit? Kokonti lang ang friends nila. Pero tayo, mga kababayan, marami. Daan, libo, ganon. Pero sila, mga kababayan, minsan 3, 2. Baka pati pamilya nila, hindi nila friends. Baka pati asawa nila, hindi nila friends. Di ba? Mga kababayan ko, dyan nyo makikita. Silipin nyo yung mga nagko-comment. Pagka nag-comment, makikita nyo ilan ang friends. 2, 3, swerte na 10, ganon. Di ba? Kasi nga, mga kababayan, baka nga masama ugali. Talagang mga makina ho yung nagpapagana. Ganon. Ano sabi rito? Pressure. Kaliwat kanan titirahin ng mga troll, ng mga vlogger. So kinakabahan siya. May pressure po sa family niya, his children or her children na lumipat na po kayo kasi nakakahiya sa mga classmate namin, sa mga workmates namin. Pati sa church po, tinatanong po siya. So nakukonsensya siya. Di ba? Kita nyo mga kababayan? Nalalaman na nila ang epekto ng katotohanan. Ultimo mga eskwelahan ng mga anak nila. Ultimo mga simbahan. Ultimo mga workmates ng kanilang mga pamilya. Hala ka, tinatanong na, makonsensya na kayo mga putang ina nyo. Diba mga kababayan, yan ang problema ngayon. Diba? Hindi na lang yung mga kampo ng Duterte na nakakausap nyo, yung nagsasabi sa inyo. Kasi pati mga classmate ng mga anak nyo, mga workmates ng mga pamilya nyo, pati yung mga taga-simbahan na pinagdadasalan nila. Kita nyo anong sabi? Tinatanong po siya. So nakukonsensya na daw. Konsensya na ho ang kalaban nila ngayon. Konsensya. Paano naman yung dila ng dila? Paano yung dila ng dila? Nakukonsensya ba yun? Diba? Demonyo ng Bulacan yun, mga kababayan. Demonyo ng Bulacan yun, dila ng dila. Nako, mga kababayan ko. Yan na.
O alam naman natin, ano, sa parte naman ni Senator Alan Cayetano, never say die din siya dyan dahil paulit-ulit niyang ginigiit na siya pa rin ang Senate President dahil nung nagkaroon ng botohan o nagkudeta a month ago, nung iboto siya na Senate President, siya ang may 13 na boto habang si Senator Gatchalian bilang acting Senate President ay 12 lamang ang boto na nakuha. Pinipilit pa rin talaga ni Alan Petra, no? Kahit na mga kababayan nagkaroon na ng quorum nung nakaraan, ano? Nung nakaraang Thursday. Bakit kaya pinipilit na itong damuhon na ito? Hindi ba niya alam yun na marami nang nagsasabi na yun ay legal? Kung ano man nangyari sa quorum na yun, nagkaroon ng pagbabakante sa mga komite, sa mga opisyales ng mga komite, yun po ay legal na hindi matanggap-tanggap ni Badiday Petra. Hindi niya matanggap-tanggap. Siyempre, win-win tayo. Di ba? Yan mga kababayan. Hanggang ngayon yata nasasaktan pa ang putang ina eh. Kumpiyansa raw si Senator Cayetano sa suporta na solid pa rin yung kanyang mga kasamahan sa kanilang kampo. Nako. Gayon pa man, sakaling makakuha daw ng 13, itong kampo ni Senator Gatchalian, willing naman daw siyang bumaba sa pwesto. Pero may pakiusap sa Senator Cayetano mula sa Malacanang. Pakinggan natin ang Kita niyo mga kababayan, bakit ka sa Malacanang? Bakit ka sa Malacanang makikiusap? Anong kinalaman? Ito ang problema sa putang inan to eh. Lagi na lang mga kababayan, ikinukonekta yung Malacanang sa kung ano yung nangyayaring masama sa kanila. Bakit ba kayo ganyan? Wala nga ning kinalaman ang Malacanang sa kung ano ang trabaho nyo dyan sa Senado. May separation of power kayo. Bakit ba kayo nagpipilit na lagi na lang Malacanang, Malacanang, Malacanang? Putang ina nyo. Di ba? Ano yung hiling mo? pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Kita nyo? President. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Di ba? Pare-parehong prinsipyo namin. And Ang kapal ng mukha nitong hayop na baklan to, mga kababayan eh. Lagi na lang, bakit kailangan mong idamay para ma-justified mo na kaya ka napababa, kaya ka ikaw ay nawala dahil sa Malacanang? Ganun ba yon? Gusto mo kasing magmukhang masama sa sambayan ng Pilipino ang Malacanang, ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya gamit na gamit nyo, ang Malacanang, ayaw mo pang rektahin eh. Sabihin mo na lang si Pangulong Bongbong Marcos. Panot. Di ba mga kababayan ko? Ang sama ng mga ugali. Pilit nila na pinapasama si Pangulo sa pamamagitan ng mga nangyayari na hindi mas maganda. Oo. Na yan, tulad ng sitwasyon niya ngayon. Hindi niya malaman, ano ba, SP pa ba ako? O ako hari pa ba sa Senado? O haring walang kaharian? Di ba mga kababayan? Ganon. Laging dinadamay ang palasyo. Di ba? Ganyan sila. Siyempre, yung mga bobo, tanga, mga mangmang, uto-uto, na taga-suporta ng mga Duterte, maniniwala, ang sama-sama talaga ng Malacanang. May mga ganyan akong kakilala. Hindi marunong mag-analisa. Oo. Narinig ko kasi kay Alan Peter Cayetano na Malacanang daw ang dahilan kaya siya napatalsik sa Senado bilang Senate President. Biruin yung mga kababayan, hindi na ho sila marunong na mag-analisang sarili, mag-isip ng sarili, mag-research ng sarili, kung hindi inaasa na lang nila yung desisyon nila sa mga usaping ganito na napakahalaga, manonood na lang sa mga pinapanood nila na katulad ni Alan Peter Cayetano. Grabe, no, mga kababayan ko, ano? will make the right decisions together. Ang hirap ng pinagdadaanan nila. Tapos, para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP.
Mm. Mm. Daming drama mo, para kang ate mo. Bukod dyan, Bok ha, medyo nalilito na rin talaga. Mukhang sila yung naiipit eh. Itong mga Senate employees, sino bang susundin nila? Ah. Senator Gatchalian, Senator Cayetano, na parehong nagsasabi na sila yung Mm. leader ng Senado. Tapos naglalabas Ah. ng memo nga na magkaiba yung kautosan. Ano? Pero sabi ni Mm. Senator Erwin Tulfo, wala Mm. dapat kalituhan sa mga Senate employees. Malin Siyempre, wala dapat talaga mga kababayan, parang isang pamilya yan eh. Nag-aaway yung nanay at tatay, di ba? Sino ang nahihirapan? Di ba yung mga anak? Oh, sige, wag na yung pamilya, wag na natin gawing halimbawa, baka may mag-iyakan pa. Dito na lang, sa mga boss natin, di ba? Kung yung isang boss natin sinabi ganito, ako masusunod. Yung isang boss naman, sinabi siya masusunod. Eh parehong boss natin yun. Oh, sino susundin natin? Nakakalito na eh. Hindi na natin alam kung sino ang susundin eh. Di ba nakakawalang gana yon? Di ba? Hindi yun, healthy. Oo. Hindi healthy yun, mga kababayan. Nakakapagbigay ng lumbay. Oo, yung mga ganung mga senaryo. Eh kaya mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, sa mga kampanya ko, yung mga kampanya ko, kahit ako ang presidente, kahit ako ang CEO, mga kababayan, hindi ako masusunod. Ikaw, bahala ka magpatakbo. Magpapirma ka lang sa akin. Tumawag ka lang sa akin. Ganun. Ganun ho ako, mga kababayan eh. Kasi, kapag ka ako ay nandiyan din, ay mag-aaway lang kami. Kasi yung gusto niya, ayaw ko. Yung ayaw ko, gusto niya. O vice versa. Hindi magkakasundo, madalas yan. Kaya ang akin, mga kababayan, bilang, para sa ikabubuti ng pangkaramihan, magpaubaya ka kahit ikaw pa ang pinakamataas. Kahit ikaw pa ang Senate President, Alan Petra Cayetano. Makinig ka sa akin, hayop ka! Di ba, mga kababayan? Di ba? Nakikita nyo naman mga kababayan eh. Kahit naka-live tayo, yung mga sekretarya namin, papirma ka doon kay Boss Mike. Kailangan natin ng pang-payroll. Ilan milyon yung payroll. Nako, mga kababayan ko, papapirma yon, mga siguro aabot ng mga 3 milyon yun. Di pirma. Di ba? Alam nyo, sa buhay natin, tiwalaan lang eh. Kung manloloko ka, nasa sayo yan. Kasi ako, mga kababayan, mukhang ako meron meron akong sumpa. Mga kababayan. Eto na, may tumatawag na, Naku, ano kaya ito? Just, ano ba yan? Ano ba yung tinatawag? Sinagot na ba? Wait lang, Kasi may tumatawag, mga kababayan, eh. Alam nyo naman ang buhay ko. Naku, ewan ko, eto na. Yun. Si Jojo Chavez. Ay! Ganon, mga kababayan, sige, tuloy na natin to. daw na ang mas maraming numero ngayon ay ang Gatchalian Block, kaya dapat daw ang utos ni Senator Win Gatchalian ang sinusunod ng mga empleyado at staff. At dahil nga dyan, Bok, plano ni Senator Erwin Tulfo na kausapin yung mga heads ng department na nagpapasok pa rin ng mga empleyado kahapon, kahit pa nung bago yan, ay naglabas ng memo si Senator Gatchalian na sinasabing work from home dapat ang mga empleyado. Yung mga pangkaraniwang empleyado, Bok, sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, dapat na ipangamba dahil alam naman daw na sumunod sa kanilang superior. Oy, kayo, pag hindi nyo ko binoto, tinutulak nyo kung tumakbo bilang senador, bahala kayo. Sige, tuloy. Pero yung may matataas na posisyon na sumuway sa kautusan ni Senator Gatchalian, pinag-aaralan daw nila Senator Erwin Tulfo kung ano yung dapat na maging parusa para sa kanila. Bok. Bok, ano namang plano ng Gatchalian Block sa kanilang Blue Ribbon hearing sa Lunes? Nako, yan na. Tuloy na tuloy, Bok, yung kanilang hearing alas 9 ng umaga sa parating na Lunes. Dahil nanindigan nga si Senator Erwin Tulfo na siya na ang bagong Blue Ribbon na chairman, Nanindigan daw si nanindigan si Erwin Tulfo na siya na ang
bagong chairman ng committee na tawag nila Blue Ribbon Committee na gigil na mapasakamay ni yung nagngangalang Rodante Marcoleta, mga kababayan. Grabe, no? Sige, tuloy. Nakita na rin natin yung guest list at mahigit 20 yung resource persons na kanilang ipapatawag. Kasama Yan. nga dyan yung 18 na nagpakilalang bagman ni Zaldico. Nako. Pati si dating House Speaker Martin Romualdez Nako. ay invited din, ipinadaan kay House Speaker Bogie D yung kanyang imbitasyon. Pero wala pa kasing kumpirmasyon, Bok, kung darating ka si dating Speaker Martin Romualdez. Pero Bok, giit naman ngayon ni Senator Cayetano, hindi official ang isasagawang pagdinig ng Blue Ribbon, quote-unquote, under Senator Erwin Salunes. Dahil nga ang totoo daw na Blue Ribbon ay yung nagsagawa ng hearing kahapon under Senator Pia Cayetano and Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin. Grabe, no, mga kababayan, si Petra, no? Talagang pinipilit ni Petra, mga kababayan. Oo. Pinipilit ni Aling Petra Cayetano na sila pa rin yung legit na mayorya sa Senado at pinipilit niya pa rin na siya pa rin ang Senate President, mga kababayan. Umbaging ka talaga dyan ni Sherwin Gatchalian. Bahala ka. Oo. Ba, akala mo mabait yan? Nako, maniwala ka. Ha? Jojombaging ka yan. Oh. Nako, eto na. Pinipilit pa rin ni Alan Peter Cayetano na siya daw ang Senate President. Yan, ni Senator Alan Peter Cayetano. It's not an official Blue Ribbon hearing because Kita nyo? the chairman ng Blue Ribbon hearing. Hindi daw yan ang official na Blue Ribbon na hearing yung gagawin daw sa Monday. Kung hindi, ang kanilang daw na official ay yung ginawa ho nila. Kanina ba yun? O kahapon? Kahapon. Di ba? Diba? Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Ang galing mambaliktad ni Alan Peter Cayetano, Magaling talaga mambaliktad, Ai Chang. Sabi ni Ai Chang mag-4,000 na tayo. Wala pang 1,000 nagla-like sa inyo. Nalulungkot naman ako. Pero sige lang. Kung yan naman ang kasiyahan nyo, yung kalungkutan ko, wala na akong magagawa. Sabi nga ni Jojo A. Diyos ko, Sagot naman dyan ni Senator Erwin Tulfo, hindi rin daw legal yung isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon kahapon. Ni wala nga raw Senate Secretariat, walang broom o yung taga Blue Ribbon, hindi nakadokumento, hindi pinalabas sa channel na at sa YouTube o kaya sa official website ng Senado. Kaya mas illegal daw yung nangyaring pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee. At kita nyo, paano magiging official nga yung kay Alan Peter Cayetano? Ni hindi nga napanood saan sa Senate sa official social media at official website ng Senate of the Philippines. Di ba mga kababayan ko, walang ganong. Mapapanood nyo lang sa Inquirer. Mapapanood nyo sa Channel 7. Mapapanood nyo sa Channel 2. Pero doon po sa Senate page mga social media account nila at saka sa mga website, walay, ngangay, nganga. So sino ngayon ang legit sa kanila? Edi tama nga si Kuyang Erwin na na bogus ka, Cayetano. Bogus. Sa SMNI, di ba? At saka Net25, pinasaan nyo nga sa official social media ng Senado. At doon nga sa website ng Senado, wala nga. Di ba? So yan. Sige, tuloy. ang mas dapat daw tunghayan ay yung gagawing Blue Ribbon hearing naman under Senator Erwin Tulfo. Yan. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Tulfo, pakinggan naman natin.
Wala pong legality po yun. Sila lang po nag-utos. Ah. Ako na po ang chairman ng Blue Ribbon. So kahapon po yung forum lang nila, yung press conference lang. Presscon lang yun. Senator Erwin Tulfo nasagutin, ano? Presscon lang daw yung nangyaring ginawa nila Alan Peter Cayetano. Hindi daw yun official. Kawawa naman yung mga didi. Para bang pinipilit na lang nila yung mga sarili nila. Grabe ka naman, Mang Asyar. Di ba? Oh, eto na. Oh, pasok. Yung mga paratang sa kanya dahil nadawit ang kanyang pangalan kahapon at sinasabing di umano, nakatanggap din daw siya ng mali-maletang pera mula sa isa sa mga bagmen ni Zaldico. Yan muna ang latest mula sa... Kita nyo mga kababayan, eto, makinig kayo mga kababayan ha. Ang style at propaganda ng kampo ni Sara. Kailangan pagbintangan lahat ng mga sasanib sa grupo ni Sherwin para hindi matuloy ang pag-iimbestiga at ang impeachment trial ni Baliw na Sara. Ganon, mga kababayan. 'Di ba? At kahit, mga kababayan, yung pong mga mag-iimbestiga, diyan po, saan? Sa flood control scam, mga kababayan ko, dudungisan nila. Lahat yan, mga kababayan. Para sasabihin nila, wala kayong kredibilidad, sangkot nga kayo. Nabanggit nga yung pangalan nyo. Nabanggit di sangkot kayo. Bakit kayo nandiyan dyan? Bakit kayo mag-iimbestiga? Puro ganon. Nakuha nyo mga kababayan? Para hindi matuloy ang investigasyon. Ang gagawin nila, ipipilit nila yung kanila. Bakit si Marcoleta? Di ba sangkot din yung PBBM lang malakas, ngayon ka lang magpayanig ka nga! Payanig ka! Tagal-tagal mong nawala. Diba? Buti pa kayo yung mga nyo. May kulay pa, yung iba wala na. So ngayon, ano mangyayari dyan? Di ganun na lang. Pulaan sila ng pulaan. Putang ina nyo, lahat kayo, umalis na kayo sa Senado pare-parehas. Para wala na kayong mga trabaho dahil wala naman kayong mga silbi. Ito nga kasi matindi mga kababayan ko Itong grupo ng mga kulto ni Duterte ng mga senador, puro pansariling interes lang kasi ang ginagawa Akala nyo ba mga kababayan, sa tuwing may mga ginagawa sila, tignan nyo, imbis na pumasok, hindi pumapasok. Bakit? Kasi may trabaho Pagka magtatrabaho, ayaw pumasok. Kapag pang sariling interes, di ba? Ako, Boss Mike, laging may kulay. Siyempre, ikaw pa, Marites Musni. Jane Wanson, Kapag papasok dahil may trabaho sana, hindi papasok. Kapag pansariling interes, ipipilit kahit makipagtulakan kay DILG, Secretary John Vic Remulla, mga putang inang yan. Dadrama na kunyari, lasing-lasingan, hilo-hiluhan, hindi makahinga, hingal-hingalan, daig pa, katatapos lang sa bengbang. Di ba? Ipipilit nyo. Para sa pansarili nyo. Nasaan yung para sa mamayan Pilipino? Kapag ako nanalo, mga kababayan, bilang senador, kung alas 10 ang pasok, alas 10 ng umaga, alas 6 pa lang ng madaling araw, alas 5 pa lang ng madaling araw, nandun na ako sa Senado, nagtatrabaho na para sa inyo. Yun. Diba mga kababayan? Yun yung totoong serbisyo. At hindi po ako kailanman kukuha ng sweldo parang si Tito Soto. Bakit? Gusto kong masatisfied muna kayo para maging deserve na ako na magkaroon ng pasweldo nyo.
Ganun mga kababayan. Kaya lahat ng aking pinasukan nung araw, mahal na mahal nila ako. Nung aalis na ako, dahil may pangarap din naman ako sa buhay, nag-iiyakan lahat. Sabi nila, hindi na ako makakahanap ng katapat mo, ng katulad mo, na empleyado, iba ka. Kita niyo mga kababayan ko, yung mga naging boss ko dati, mga kababayan, lahat nag-iiyakan nung ako'y nagpapaalam. Bakit? Hindi na daw sila makakahanap ng empleyado na katulad ko. Ibang klase daw ako, mga kababayan. Bakit? Sabi ko naman ang gagawin lang naman natin kung ano yung totoo 'Di ba? Ang gagawin natin kung ano yung responsibilidad natin kung tayo lahat, gagawin natin kahit hindi tayo binabantayan, kahit walang bumabantay, kahit walang nakatingin, kahit walang CCTV, 'di ba? Kahit walang camera, gagawin natin 'yon. Sabi ko nga, mga kababayan, maraming nagbabash. Ikaw, ano na ba na itulong mo? Baka nga mas marami pa akong naitulong sa mga senador na mga pinagboboto nyo Sa totoo lang po, mga kababayan, Francis Banta, replay, di ba? Mga kababayan, wala akong biro. Baka nga mas marami pa akong natulong sa kapwa ko, sa kapwa natin Pilipino, kung ikukumpara nyo ako sa mga pinagboboto nyong senador. Diba? Simbahan, bahay ampunan, mga kababayan, nahihirapan, gano'n, Pero may sarili kasi akong kaparaanan. Naniniwala ko, hindi kailangan ng camera. Hindi kailangan nakatutok ang lente. Kasi, merong mata na nagbabantay sa lahat ng ating ginagawa. At kapag nakita niya na ang lahat ng ginagawa natin ay ikinakasaya ng kanyang puso at yung katuwaan ng kanyang kalooban, ibe-bless ka niya. Be-bless ka ng ibe-bless para makatulong ka at maging kasangkapan ka para sa ibang tao. Amen! Amen! Ganun yun, mga kababayan ko. Ganun yun! Our beloved Boss Mike Cervera.